ilang araw na lang, isang linggo na lang, kulang isang linggo, ay magkakaroon na ng isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga yung tinawag na Karoon pagtitipon ng tayo ng Iglesia, dalawang Kristo. venues, no, doon sa pagtitipon nito, Liwasan at Luneta. Naku, balita ko doon sa isa kong kliyente na may bus company, 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So, ilang araw na lang, isang linggo na lang, kulang isang linggo, ay magkakaroon na ng isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga yung tinawag na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, ito ay laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pangalawa, ang gusto nila ay kapayapaan sa gobyerno. No? At bagamat ito ay pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo, sinabi na rin nila no, na lahat naman ay welcome na dumalo. Ang tanong, meron bang linalabag na batas o probisyon ng saligang batas ang kahit sinong simbahan na magtatawag ng ganitong pagtitipon? Well, dalawa po yung ating pag-uusapan dyan. No? Yung karapatan ng malayang pananalita na isang karapatan ng mga miyembro ng isang simbahan at saka yung simbahan mismo. Yung tinatawag na separation of church and state. Ito ba ay isang balakid para sa pagpaparali na tinatawag na isang simbahan? Well, yung sa unang punto, mukhang madali natin sagutin yan. No? Lahat tayo may karapatan ng malayang pananalita. At ang mapayapang pagtipon-tipon, yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na ang lokal na pamahalaan ay hindi nagbibigay ng karapatan para sa malayang pagtipon-tipon para iparating ang hinaing laban sa gobyerno. No? Yan ay karapatan na nanggagaling mismo sa ating saligang batas. So ang mayor's permit, kinakailangan lang yan sa time, place, and manner, no? Para masiguro na hindi naman makakadisturbo sa publiko. Pero sa mulat-mula pa, yung napakaagang kaso pa ng Pugoso versus Primicias versus Pugoso, sinabi na ng Korte Suprema no, na ating mga kalye ay talagang sa mulat-mula ay hinahawakan o narariyan para tipon-tipunan ng ating mga mamamayan para iparating ang kanilang hinaing laban sa gobyerno. No? So since time immemorial, our roads have been held in trust for use by the people for peaceful assembly. Mas madali sabihin sa Ingles, pero tinagalog ko na rin para maintindihan ng lahat. So, ang rally permit, time, place, and manner, no? Para lang masigurado na hindi naman makakasagabal sa mas nakakarami. Kaya nga ang rule, kung kinakailangan ng permit, kinakailangan magkaroon ng dahilan para ma-deny ang permit. At kapag hindi inaktuhan kaagad, yan ay deemed approved. At ang mga lokal na pamahalaan ay binigyan ng utos na kinakailangan magtalaga ng freedom parks kung saan hindi na kinakailangan humingi ng mayor's permit. No? At isa nga dyan sa freedom parks na yan ay ang Liwasan. Magkakaroon tayo ng dalawang venues no? Doon sa pagtitipon nito, Liwasan at Luneta. Naku, balita ko dun sa isa kong kliyente na may bus company, 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So talagang ang inaasahan daw ng mga organizers sa 13, hindi bababa sa 2 million. Baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa buong mundo. Tingnan natin kung mabibreak natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung matuloy nga yan, ang mensahe, ayaw namin sa impeachment ni BP Sara. Dahil siya nga ang pinakamalaking mandato ang nakuha galing sa taong bayan. 32 million. A first in Philippine history. At siya pa ang tatanggalin. No? At syempre, ang panawagan pa rin is gusto natin ay kapayapaan. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. So malinaw na kung kayo ay aarestuhin dyan dahil kayo nagpunta sa rally, wala pong bahisahan para kayo arestuhin. Dahil ang karapatan na sumapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon, yan po'y garansyado ng ating saligang batas. Kaya ismiran yung pulis na gusto mag-aresto sa inyo dahil wala silang karapatan na mag-aresto ng kahit sino man kung sila ay kasapi sa isang mapayapang
pagtitipon-tipon. Ang mas malalim na pag-iisip ay pagdating dun sa issue na may nilalabag ba ang simbahan pag sila'y tumawag ng pagtipon-tipon laban sa impeachment ni VP Sara o para sa panawagan na kapayapaan. Dahil meron tayong tinatawag na separation between church and state. Well, unang-una po, yung separation na yan, na garansyado rin ng ating saligang batas, yan po ay kalayaan para magkaroon ng pananampalataya. Hindi po yan pagbabawal sa kahit anong simbahan o pananampalataya na maghimasok sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng gobyerno. In fact, para sa mga Kristiyano, no, yung kanilang buhay ay dapat din sang-ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya nga sinusunod natin yung 10 kautusan na bawal magnakaw, bawal pumatay, no? At yan din naman ang pinapatupad ng mga responsableng gobyerno. So, yung separation of church at state, hindi ibig sabihin na palibasa, hindi gobyerno ang simbahan, hindi na sila makikialam. Ang ginagarantiyahan ng separation of church and state, yung karapatan ng lahat na magkaroon ng sariling pananampalataya. At yan ang hindi po pwedeng paghimasukan. Okay? At now, kapag meron namang ikaw gagawin ayon sa iyong pananampalataya, ayun, hindi na yung sakop ng garansya. Ulitin ko po yung pinagkakait nila ngayon sa pamamagitan ng 2025 budget ay karapatan sa kalusugan, sa universal health care na ating sinulong. Alam mo, nagagalak ako na talaga ang dami nagagalit dyan sa zero budget ng PhilHealth kasi hindi ko akalain na talagang ganyan talagang kaimportante sa taong bayan yung karapatan ng kalusugan. Bakit? Nung naging batas yan, wala naman pumuri sa akin halos. Halos di nga napansin yan dahil hindi na maintindihan ng taong bayan kung ano yung universal health care. Ang alam lang nila, akala nila, yung PhilHealth Medical Insurance, hindi po. Ang medical insurance, nagbibigay lang yan ng mga benepisyo sang-ayon sa halaga na nababayad by way of premiums. Pero ang universal healthcare, hindi sapat ang mga contribution kaya dapat tustusan ng pera na galing sa taong bayan. At yan yung ayaw nilang gastusan ngayon. Yung mahigit na 90 billion na dapat pangtustos ng gobyerno para magkaroon ng katuparan ng kalayaan, ng karapatan ng kalusugan, yan ang pinagkait sa zero budget ng PhilHealth na ibinigay para sa ayuda na kinukurakot ng mga politiko. So nagagalak po ako na nagagalit ang tao dahil dyan sa nangyari sa PhilHealth. Dahil nung pinasa ko naman yung universal healthcare, wala namang halos umimik. Katunayan, mantakin nyo, akong principal author ng universal healthcare. Di naman ako nanalo sa Senado, di ba? Hindi nila naintindihan kung ano yung universal healthcare. At ngayon, galit na galit sila ngayon. Nagagalak po ako. Huwag niyo po akong misunderstand. Nagagalak ako na nagagalit na ang Pilipino dahil ngayon, na-realize nila kung anong pinagkakait ng gobyerno. Yung karapatan na wala dapat Pilipinong mamatay dahil lamang sa kahirapan. Now, ako, hinihimo ko nga lahat ng mga simbahan. Dapat kayo ngayon, naninindigan dahil ito'y issue na ng moralidad. Mantakin nyo yung pera na para ikabuhay ng mga mahihirap, pinagkakait ng gobyerno. Yung pera para sa libreng tuition sa state universities and colleges, tinanggal sa budget ng 2025. Yung pera na para sana sa libreng tanghalian na isinulong ko rin sa Kongreso ng mga batang kulang sa timbang, binawasan. Tama ba yan? Di ba kung tayo Kristiyano, anong sabi sa ating Biblia nung Isaiah? Kinakailangan bilang Kristiyano, bigyan natin ng damit ang mga nakahubad, tirahan yung mga walang tirahan, at pagkain ang mga nagugutom. Yan yung nga pinagkakait ngayon ng gobyerno sa 2025 budget para lamang sa korupsyon ng mga congressman at senatong.